Anong kaso mo? Kaso ko, nagnakaw ako eh. Ikaw, anong kaso mo? Nag-like ng status sa Facebook, nag-retweet, tapos nag-share. It's 12 years na ako dito. Dahil malaking parte sa buhay namin ng internet, nag-research ako about this law. Maraming mga reactions pero mostly anti-cybercrime. May mga tao talaga na-apektuhan dito pero meron din naman mga tao na nakikisawsaw lang sa balita. Sorry for the term pero ganun talaga eh. Opinion ko lang naman, masyadong pinapalaki. Pero ilan lang ba talaga ang may sapat na kaalamanan? Bakit ba kayo nakaganyan? Ano ka ba? Ito kaya uso ngayon, no? Uso? Oo, ito yung sa'yo. Suot mo. So, okay. Teka na. Aaminin ko nung una, naging okay talaga ako nung nalaman ko tong cybercrime law. Nadala ng bugso ng damdamin, padalos-dalos na opinion, kuro-kuro dito, sabi-sabi dito. Naunahan ng takot at maling impormasyon. Makukulong ng 12 years? Pwede kang makulong 6 months to 12 years. Bawal na mag-download ng movies at music. Matagal na talagang bawal, kaya nga may piracy, diba? Pero sobrang laki ng internet, hindi nila kayang solusyonan ito. Bawal magmura, mang-insulto at manira ng kapwa. Bawal naman talaga magmura eh, kahit naman murahin mo yung simpleng kaibigan mo na nagbibiro ka lang, alam mo bang pwede ka na i-demanda? Wala nang freedom of speech. Meron pa rin naman, pero dapat na maging discipline at responsible ka sa mga sasabihin mo. Kasi minsan nakakasakit ka, o kaya hindi mo alam na mali na pala yung sinasabi mo, pwede ka na i-demanda ng tao. Tatanggalin na yung Facebook and Twitter? No. In our opinion, hindi naman tayo maapektuhan ng ganong kalaki. Pero na lang kung lalaban talaga tayo sa government or may masisira tayong image ng tao. Kung maninira tayo, magmumura, kung ano mang pangit na sasabihin, hindi naman ganun kadali magsampa ng kaso o masyadong mahaba ang process. Kaya siguro in-approve ng government para sa mas malalaking issues like cybersex, cyberfraud, child pornography, cyberbullying, theft, hacking, libel, and iba pa. Pero yung maapektuhan tayo mga simpleng tao sa mga posts natin at huhulihin nila tayo, masyadong marami ang loko sa internet para hulihin ng cyber police isa-isa. Hindi ata tayo magkakasya lahat sa cyber jail. Pag nahuli kami ng cyber police, siya ang bahala sa amin. Tapos nadali niyo tayo sa planet Cybertron! Autobots Transport! Malaya pa rin naman tayo. Huwag tayong matakot magpahayag natin mga sarili. Yun nga lang, mas kailangan natin maging responsable at disiplinado sa mga post natin kahit ordinaryong tao lang tayo. Cyber world or real world man, alam naman natin yung tama at mali. Gumawa na lang tayo na mabuti para hindi tayo mapahamak. Kung iniisip natin na mali yung cybercrime, huwag na sana natin sundan pa yung mali ng another pagkakamali. Dahil kahit kailan, hindi naman naging tama ang pagre-rebelde. Pag may reklamo tayo, magdasal na lang tayo dahil mas mabilis ang prayers kaysa sa post. Iniisip mo pa lang, alam na agad ni Lord yan. Siya na ang bahala sa mga tao nagkakasala, tsaka sa may mga maling intensyon. Dahil si God, mas malaki yan sa gobyerno, sa bansa natin, sa mundo, sa universe. At syempre, nalulungkot siya pag nagkakaganto tayo. Masyado tayo nakafocus sa problem. Now, try to picture yourself outside the country. Ano makikita mo? Nagkakagulo tayo, di ba? Yung government natin and yung mga tao, may protest dito, protest doon. Nakakalungkot din kasi isa kasi nakatira dito sa nagkakagulong bansa natin. Syempre, mas gusto natin yung nagkakaisa tayo, nagkakaintindihan. Kapayapaan, Pilipinas! Magkaisa tayo, kapuso, kapatid, kapamilya. Maging mabuting Pilipino tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Panatang mga bayan. Teka, ano nga palang ninakaw mo? Puso mo.